Zoom, zoom, zoom! Papaya! Hi, Sir Carlo. Good evening. Happy New Year. Good evening, Christian. It's a pleasure to meet you virtually. At binabati ko rin po ang lahat ng inyong tagapakinig at tagapanood ng maligong bagong taon. Apo, Sir, ano ba ang mahalagang anunsyo mula sa SSS ngayong bagong taon? Okay, simula po January 2025, tumaas na po ang contribution rate ng SSS. 15% na po ang contribution rate sa SSS. Ang hatian po dyan ay 10% sa employer. Dati po ay 9.5% yan. At 5% po sa employee. Dati po ay 4.5%. Tinaasan din natin ng bahagya ang tinatawag naming minimum monthly salary credit. Mula 4,000 ay naging 5,000 na. Pati din yung maximum monthly salary credit, tinaas ng bahagya to 35,000. Dati ay 30,000 Christian. Ang monthly salary credit ang basehan ng ating contributions at benefits. Okay, yun po. Salamat po sa pagpapaliwanag. Kasi po baka maraming mabigla na lang po sa atin na mga kaservisyo natin na pagdating ng payslip mas mataas na po yung nakaltas sa kanila para po sa kanilang SSS contribution. Pero tama di ba sir, ito ay epekto pa rin noong Social Security Act na pinirmahan noong 2018. Ilang tranches ba to sir? Hanggang kailan ba tayo mag-i-increase? Opo. Thank you, Christian. Ito po ang huling tranche ng increase na nakapaloob sa Republic Act 11199 o gaya ng sabi mo, yung Social Security Act of 2018. Nag-umpisa ang unang tranche na increase noong 2019, tapos sinundan noong 2021, noong 2023, at ngayong 2025, ito na po ang huling increase na nakapaloob sa batas na yan, Christian. Apo. So, sa isang banda, maaari nating sabihin na medyo handa na rin naman ang employers at ang mga manggagawa dito dahil simula po noong 2019 ay inaanunsyo na po namin ito, Christian. Okay, so 19, 20, 5 years to sir in the making, tama ba? Yes. Simula nung naipasa yung batas noong 2019, in-increase to 12%. Noong 2021, in-increase to 13%. Noong 2023, in-increase to 14%. At ngayon, 2025 ay yung huling increase to 15%. Christian. Opo, ito ay pinirmahan, tama po, nung under ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sir, yung nabanggit nyo kanina, yun ay yung nabanggit nyo na maximum salary credit at minimum salary credit. Ito ay para sa mga manggagawa. Paano naman po yung mga, yung ang tawag dito, yung mga nagsasarili po na mag-contribute? Paano yung calculation din po sa kanila? Ganun din po, yung mga self-employed siguro, Christian, ang iyong tinutukoy. Yes, sir. Yung mga naghahanap buhay, kumikita at walang employer, self-employed po sila, nag-a-apply din sa kanila yung panibagong contribution rate, minimum at maximum monthly salary credits, Christian. Ganun din sa mga voluntary members, Christian, yung mga hindi naghahanap buhay, hindi kumikita, ngunit gustong magpatuloy ng paghuhulog nila sa SSS. Nag-a-apply din sa kanila yung minimum at maximum monthly salary credits na bago. Samantalahin ko na lang din, Christian, na sa panig ng mga kasambahay o ng household employer o household employee, nasa 1,000 pa rin ang minimum monthly salary credit nila alinsunod sa kasambahay law, Christian. Apo. Sa kabilang banda, sa mga land-based OFW naman, dahil mas mataas ang kanilang income profile, mananatili pa rin sa 8,000 ang kanilang minimum monthly salary credit, Christian. Okay po, so yung sa mga kasambahay, pati mga land-based OFWs, hindi po nagbago. Paano naman sir yung mga seafarers, sir? Ang mga seafarers ay itinuturing mga empleyado ng mga manning agencies na nag-asikaso sa kanila, Christian. So nag-a-apply din sa kanila yung
minimum monthly salary credit na 5,000 at yung maximum monthly salary credit na 35,000 ngayon, starting 2025 Christian. 2025 Christian. Opo, sir, paano ma-determine yung kaltas doon sa mga voluntary contributors kung wala naman silang monthly na sinasahod? Oo. Meron pa rin kaming in-issue na SSS circular na magiging gabay nila para malaman kung magkano ang kanilang iuhulog kada buwan. Depende yan sa kanila, Christian. Pero minumungkahi natin na sana ay tapatan nila ang kanilang dating contribution record o kaya kung kaya nila ay taasan pa nila para mas gumanda ang kanilang benepisyo pagdating ng panahon, Christian. Opo. Okay, sir. Maliwanag po yung pagdating dyan sa rate natin. Finally, last year na po ito kasi baka po ang sentimiento ng ating mga naikinig na kaserbisyo. Siyempre, ibig sabihin po yan, mas mataas po, madadagdagan po yung kaltas sa kanilang mga sahod. Kaya po ang laging sisingilin agad sa atin dyan, yung serbisyo naman, sir, ng SSS. Ano naman po ang promise nito sa ating mga miyembro dahil mas mataas na po yung babayaran nilang kontribusyon? Ang pinakamahalaga dito sa reforma na kasama sa Republic Act 11199, itong naka-schedule na contribution rate increases at monthly salary credit increases, Christian, is mas napatibay at napahaba ang pondo ng ang fund life ng SSS na tinatawag. With these reforms, hanggang 2053 na ang fund life na SSS. Kung hindi kasi naisagawa ang reformang ito, ay baka hanggang 2032 na lang ang SSS. So napakahalaga nitong batas na ito na ipinatupad at nag-implement ng contribution rate increases. Sa ilalim naman ng bagong Pangulo ng SSS na si President and CEO Robert Joseph Declaro, kanyang pinangako na paiigtingin pa niya ang pagbibigay serbisyo sa mga miyembro ng SSS, pangangalagaan pa niya mas maigi ang pondo ng SSS at paghuhusayin po niya ang buong pwersa ng SSS para po makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga miyembro. Yun po ang ating gagawin ngayong 2025 at sa patuloy po namin iigilin ang mga platforms kung saan kami ay nakakapagbigay ng serbisyo, Christian. Siyempre, andyan ang branches ng SSS para magbigay serbisyo ng face-to-face, pero mas napapaigting na rin at napapabuti na rin namin, Christian, ang aming mga online platforms sa pamamagitan ng aming website, ng My SSS online account creation at mga online payment channels, Christian. So patuloy pa namin aaralan kung paano pa namin mapapabuti at mapapadali ang pagbibigay serbisyo sa mga miyembro, online man o in person. Opo. Pero sir, ibig sabihin ba dahil mas mataas na yung babayarang contribution, mag-a-adjust na rin yung rate ng na matatanggap ng mga pensioners natin? Yes, Christian. Ang ihalimbawa ko na lamang, Christian, yun sa pag-adjust ng minimum monthly salary credit from 4,000 to 5,000. Kung mahaba na po ang dati kasi sa 4,000 na monthly salary credit, ang magiging buwan ng pension natin, kung dyan lang tayo naghulog, ay magiging 2,600 pesos lamang kada buwan. Pero kung sa 5,000 monthly salary credit na ang ating naipon na record, ang ating pinakamababang pension ay magiging 3,000 pesos kada buwan na, Christian. So, yan naman ay patungkol lamang sa minimum. Pero siyempre, sana ang mga manggagawa habang naghahanap buhay ay nagpuhulog ng kontribusyon sa SSS dahil mas maraming kontribusyon sa mas mataas na monthly salary credit ay mangangahulugan din ng mataas na benepisyo mula po sa SSS.
Kaso sir, parang medyo nakakalungkot lang na ang tagal mong panahon na maghuhulog ka, pero para sa mga mabababa ang sahod siguro, mababang halaga din yung matatanggap mo. Siyempre kung senior ka na, marami ka ng mga pangangailangan din sa gamot. Is there a way ba sir na kung sakali in the future and in the coming years, ma-adjust din o mas malaki-laki yung mabibigay na pension rate sa ating mga pensioners? Mag-adjust din ng mas mataas? Yes, Christian, sana sa ating paghahanap buhay at pagpupursige sa ating pagtatrabaho ay makaipon tayo ng mahabang contribution record sa SSS at makapaghulog din tayo sa mas mataas na salary bracket sana, Christian. So, yes, basta tuwing tayo ay kumikita, dapat ay matandaan natin na tayo ay maghulog ng ating kontribusyon sa SSS. Gumawa din, Christian, ng bagong programa ang SSS nung nagkaroon na kami ng Mandatory Provident Fund Program at saka Pension Booster Program, Christian. Sa mga oras ng ating kasaganaan at tayo ay may dagdag na kakayanan na maghulog pa ng extra sa SSS, maaari nang gawin yan sa pamamagitan ng aming Pension Booster Program. Kung maghuhulog kayo ng at least 500 pesos tuwing kaya nyo, at pagdating ng inyong retirement ay iipunin niya ng SSS, palalaguin, at pagdating ng inyong retirement ay magiging basehan yan para magdagdagan ang inyong pension. Kaya siya Pension Booster Program, Christian. Tatanggapin namin ang dagdag contribution sa mga miyembro para kami na po ang mag-aalaga ng inyong pondo para pagdating ng inyong retirement may dagdag po kayo sa inyong buwan ng pension. So sir, kailan nga po ulit ang start ng effectivity nitong hike? Nag-umpisa na po yan ngayong January 2025, Christian. Okay. Effective na po yan starting applicable month January 2025. Yung mga employers natin, mayroon silang deadline na magbayad ng contributions up to the end of the following month, which is end of February, Christian. Pero sanay na sila dyan. Alam na nila yung payment deadlines. Ito na lang ang kanilang kailangan i-adjust yung kanilang HR systems para makapagbayad ng kaukulang bayad sa SSS starting 2025, Christian. So mararamdaman na yan, sir, ng mga manggagawa by February kasi magre-reflect na sa mga payslip nila yan. Correct, Christian, correct. Depende sa schedule ng pagkakaltas ng bawat employer, di ba, Christian, minsan ay quincenas, minsan sa katapusan ng buwan. So doon mararamdaman yan, Christian. Ang isa ring concern, sir, na dapat na raw po kasi talagang ibigay yung dagdag na 1,000 pensyon para sa ating mga senior citizens, paano ba magiging posible yun, sir? Kasi parang ang sentimento po ng iba sa atin, parang mas mahalaga pa yung fund life ng SSS kesa sa buhay po ng mga miyembro nito na in the long run mangangailangan po pag kanilang pagtanda. Christian, maaaring maalala mo noong 2017 na naibigay na yung 1,000 pesos additional pension benefit sa lahat ng pensioners ng SSS. Nung wala pang Republic Act 11199, dahil sa pension benefit na additional na 1,000 na yon, napaiksi ang pondo ng SSS na tatagal na lamang, Christian, up to 2032. Napakahalaga kasi na ang mga kalusugan ng pondo ng SSS ay maalagaan. Kaya mahalaga ang naging impact ng Republic Act 11199. Naging mas mahaba ang fund life na SSS to 2053 at nakayanan din ng SSS pondohan ang impact ng pagbibigay ng unemployment benefit at saka yung mas magandang maternity benefit dulot ng expanded maternity leave law. Hindi kaya ng pondo magbigay ng isa pang 1,000 dahil napakarami na po ng pensioners ng SSS, Christian. Kailangan may pagkukuha ng source yung any other benefit enhancements
sa SSS, Christian. May 3.1 million pensioners ng SSS. Sa 1,000 pesos na dagdag, 3.1 billion yon kailangan kada buwan. At i-multiply mo yun sa 13 months dahil nagbibigay ng 13th month pension na SSS, 39 billion agad ang kakailanganin at madedelikado ang pondo ng SSS pag nagbigay tayo ng ganyang dagdag 1,000 nang walang karampatang panggagalingan ng pondo, Christian. Pero kung sakali, sir, na kung halimbawa ang Kongreso, ang pamahalaan mag-allocate ng significant na budget, possible yon o kaya talagang sa ngayon kailangan muna nating i-compromise talaga ng kakaunti itong dagdag na 1,000 para sa mga seniors natin? Yan ay nasa kamay ng ating Kongreso, Christian. Pero ang maganda sa SSS ay nakakapag-provide siya ng benefits on its own na without depending on national government support, na yung pumapasok na pera mula sa mga naghahanap buhay ay sapat para bayaran ang pensyon ng mga pensyonado. Itong 15% contribution rate, Christian, ay medyo karaniwan naman yan sa mga social security institutions na medyo mature na, Christian. Baka naalala mo nung bata ka pa o kaya yung mga magulang mo, hindi naman ganyan ang contribution rate na SSS dati. 8.4% yan noong 1997. Dahan-dahan na inaakyat dahil dumadami na yung mga naging pensioner. Pero tayo, sa 15% ay sana maging stable na yan, maging long-term contribution rate na rin yan para sa atin. Apo. Sir, maraming interesado sa ating chat kasi we're running out of time. Sana magkaroon ng part 2 yung discussion natin para mas maipaliwanag natin itong pagpapatupad ng... At huwag kalimutang mag-like and share sa mga YouTube channel. Alon palagi kayo updating sa